Kapag nakita po ninyo ang mga kakilala po ninyo na halos araw-araw po ay hindi po tumitigil sa kanilang mga ginagawa, pinapansin niyo po ba at nasasabi niyo sa kanila, hindi ka ba napapagod? Meron po ba sa atin na nagtanong, dahil nga po concerned din po tayo doon sa tao, na talagang halos araw-araw ay hindi na po talaga halos makuhang magpahinga. So ngayon po, mga kapatid, ako naman ang magtatanong po sa inyo, sa mga nangyayari po, bunga po ng pandemic pong ito, hindi pa po ba kayo pagod? Hindi lamang po ito tumutukoy sa aspeto na pisikal na aspeto, no? Kundi po, ang tinatanong ko po rito ay, hindi pa ba kayo pagod sa inyong pag-iisip? Sa inyo pong pag-aalala? Sa inyo pong pag-iintindi? Hindi pa po ba tayo pagod sa atin pong pagdaing? At sino po ang dapat ditong sisihin? Yung po bang may gawa nito o nagpakalat ng virus na ito, kaya po marami po ang naghihirap na tao? Marami rin po sa tao ang nawala ng trabaho? At higit sa lahat, napakarami pong kumpanya ang nagsara dahil hindi na nga po kumikita. At mga kapatid, kapag po nagpatuloy po yung trend na ito, lalo po ito pahirap ng pahirap. Pero ito po, tanong ko sa inyo, ito po ba ang gusto ng Panginoon na mangyari? Ito po ba ang nais po ng Diyos na maranasan po natin yung kapaguran, hindi lamang pisikal, kundi maging emosyonal? So tingnan po natin, ayon din po sa salita po ng Panginoon, sapagkat dito po mga kapatid, what matters is yung pong salita ng Diyos. Hindi po dun sa ating pakiramdam. Hindi po dun sa ating nakikita na ating pong sitwasyon at kalagayan. Kundi ano po ba yung pong sinasabi ng Panginoon patungkol sa ganitong mga bagay na ang concern po niya ay tayo, especially ng mga anak po niya. Nais ba talaga ng Diyos na tayo ay mapagal, emotionally, mag-isip ng marami, mag-intindi, mag-alala kung ano na ang mangyayari next, na wala po tayong kasiguruhan kung meron pang magandang naghihintay? Tingnan po natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon at ang mensahe po natin, pinamagatan ko pong, hindi ka pa ba pagod? Hindi ka pa ba pagod? Yun po ang tanong. At ang Panginoon ay nagtatanong, nak, hindi ka pa ba pagod? Di dapat magpakahirap, magdibdib sa hanap buhay. Aga-aga, mag-umpisa, gabi-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ang concern niya rito yung physical rest. Hindi po gusto ng Panginoon na umagang, kaya aga-agay nagtatrabaho ka na, tapos hapon na pwede na dapat magpahinga, hindi ka pa rin tumitigil dahil gusto mo pa rin kumita. At hindi naman po masama yung ginagawa po natin. Pero dito ipinaalam ng Panginoon yung pong kanyang concern. Anak, may limitasyon ang lakas ng tao. Kung ako mismo na Diyos mo, after I created this universe, on the seventh day, I rested. Hindi dahil napapagod ang Diyos, kundi gusto po niyang mag-iwan ng halimbawa sa bawat isa. Na gusto rin po ng Panginoon na tayo ay nagpapahinga physically. What about spiritually, mga kapatid? Tingnan din po natin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at ano po sabi ron? Nabibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. That is spiritual rest.
Not only in a physical aspect, but even in a spiritual aspect. Both of them. God wants us to rest. At malinaw po rito na ipinaabot ito sa atin ng ating Panginoon. Now, sa kabila po na ito ang intensyon ng Diyos sa bawat isa sa atin, pero ito pa rin po ang nangyayari sa atin. Napapagal pa rin po tayo sa maraming bagay, sa ating pong kaisipan, sa ating pong mga pag-iisip at intindi, mga kapatid. Kasi yung physical exhausted, kapag po tayo ay nagpahinga, bukas meron na naman po tayong lakas eh. We can regain that strength again, back to our physical health. Pero yung pong kapaguran sa isip, ito po kasi ang mahirap i-battle. Kasi kapag ito ang exhausted, even the physical po natin, nadadamay eh. Bumibigay din po ang ating physical na katawan kapag po ito ay hindi na kayang i-handle ng ating isipan. Kaya kung saan ang Panginoon, dun sa parehong bagay. Pero kung sakali daw na kahit ganito ang intensyon ng Panginoon, He wants us to rest physically and He wants us to rest spiritually, at tapos sa kabila nito, napapagal pa rin tayo, minsan, baka tayo na po ang nagiging dahilan. Hindi na po dito sa side ng Diyos ang pagkukulang, kundi probably kung anuman yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi rin natin gusto para sa atin, at hindi rin gusto ng Diyos na mangyari po ito sa atin, mga kapatid, tayo mismo rin ang dahilan. At ibibigay ko po sa inyo yung mga posibilidad na dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa kabila na hindi yun ang gusto ng Diyos, ito pa rin ang ating naranasan, ito po. One, dahil ayaw natin sundin yung inutos niya sa atin. Dahil ayaw nating sundin yung inuutos niya sa atin. Tingnan po natin. Kung sinunod mo lang ang mga utos ko, ito po yung ipinaabot niya sa bawat isa sa atin na kung sinunod mo lang ang mga utos ko. Hindi mo kasi alam na kung ano yung nasa likod nito, once na sinunod mo kung ano man yung inuutos ko sa iyo. Naroon po yung salitang dalawa. Pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalang. Yan ay kung sinunod mo ang utos ko. At dito sinasabi ng Panginoon, anak, hindi ako ang dahilan kung bakit nararanasan mo ang kapaguran. Nararanasan mo ang kawalan, ang kakapusan. Ikaw ang gumagawa niyan. You know why? Kasi nga, iyon ang dahilan. Ayaw mong sundin yung inuutos ko sa iyo. Nakita mo ba yung pangako ko? If ever nasusundin mo yung sinabi ko, ayan o, yung pagpapala, yung tagumpay. At kahit ganito po, globally, ang atin pong nararanasan, mga kapatid, pwede tayong i-spare ng Panginoon. Tatandaan niyo po yun, because Isaac, nagsow po siya ng seed during famine, in times of famine. And he harvested 100-fold. Hindi po kasi, mga kapatid, kung ano ang sitwasyon at kung ano ang nangyayari sa panahon, kundi ito po'y nakasalalay sa kamay ng Panginoon. Are you with me? Kasi ang meron pong say, ang nagdidikta sa lahat po ng bagay, at maririnig yun mamaya as we go on, ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. And no matter kung ano man ang sitwasyon natin, parang taghirap, parang taggutom, pero pwede tayong i-spare ng Panginoon para lang ipakita ng Diyos na tayo ay kaya niyang ibukod tangi sapagkat tayo ay kanyang anak. Amen po ba? At ang sabi niya rito, kung sinunod mo lang ako, o ano pa sa tingin nyo, yung pwede na sabihin ng Panginoon, na promise niya sa likod po ng ating pong pagsunod. Kaya po tayo napapagod. Kasi nga, kung ginagawa po natin ito, ayon po sa inuutos niya sa atin, malilesen po, mga kapatid, kung anuman yung pong hirap na pwede nating nararanasan. O ito pa isa, tingnan niyo po.
Hindi kanya pagkukulangin sa anumang bagay. What a promise. Hindi kanya pagkukulangin sa anumang bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang si Yahweh susundin, sa anumang bagay ay hindi kukulangin. Sa anumang bagay, name it. Hindi daw tayo magkukulang. At siya po ang nagsabi nito, hindi po ako. At yung nagsalita ay may kakayahan na gawin po kung anuman yung kanya pong sinasabi. At bakit po leon ang ginamit niyang halimbawa? Bakit? Wala ba siyang pwedeng gamiting iba aside from lion? You know why? Because lion is the king of the jungle. Ang hari daw po sa kagubatan ay ang leon. At bilang isang hari, anuman daw ang kanyang magustuhan. Basta lang meron siyang pagkakataon, paapatay ito. Kung kinakailangan, huwag lang mo siyang magutom. Tama po ba? Yan po ang leon. Pero dito sinasabi ng Panginoon, kahit siya yung king of the jungle at meron siyang kakayahan na pumatay ng gusto niyang patayin at kainin, sabi niya, may pagkakataon din na darating sa kanya ang magutom. Ipinakikita ng Panginoon, hindi daw doon sa inyong kakayahan. Hindi kung sino ka, kundi dito kung sino siya. At sabi niya rito, kung ako ang susundin ninyo, eto naman ang sasabihin ko, hindi ko kayo pagkukulangin sa anumang bagay sa buhay niyo. O, kita niyo po? Siya po ang nagsasabi nito, amen. At yun po yung patungkol sa Kanya bilang isang Diyos. Not only that, na hindi tayo pagkukulangin sa anumang bagay. Ito pa po mga kapatid. Iingatan Kanya at di mo mararanasan ang magdaho. Psalm 37:18, iingatan ng Diyos, yaong masunurin. Look at the word, yaong masunurin. Ang lupang minanay, hindi babawiin. Verse 19, kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Maghikahos at magdaho. Ang ibig sabihin ng maghikahos, yung pong kawalan, kakulangan. Pero yung pong magdahop, yung pong walang-wala na, sagad na, brok na, hirap na. Pero nasabi ng Lord, kung susundin nyo lang ako. So, ibig sabihin, wala po sa side ng Panginoon yung pong problema, kundi yung problema ay nasa side po natin kung paano po natin susundin yung inuutos po niya sa atin. O ano pa, mga kapatid? Hindi lamang po tayo magkukulang sa anumang bagay, hindi tayo magdarahop, o ito pa yung isa, tinan nyo. Yan ang pangako niya. Ang buhay mo ay uunlad at laging pagpapalain. Kapag lagi kang pinagpapala, definitely the result is prosperity. Amen? Lalo kang uunlad. Ano sabi po sa 128? Ang sino man, kung siya ay buong pusong, nandun po yung word. Kung sino man, buhay niya ay uunlad at laging papalain. So malinaw dito mga kapatid kung anong gusto nang mangyari ng Diyos. Amen? It is His desire for us as His children to prosper. Yan po yung puso ng Panginoon. Gusto po niya tayo mga kapatid. Alam niyo, kung ang intensyon lang ng Diyos ay talagang maghirap po tayo, mahirapan po tayo, di sana hindi na niya kinuha yung pahirap na dapat intended sa atin. Bakit niya sinalo? Yung parusa na dapat ay sa'yo. Yung punishment na dapat ay deserving naman tayo dahil tayo po ang nagkulang. Pero hindi po ginawa ito ng bakit? Sapagkat alam ng Diyos na hindi natin kaya yung kahirapan na yon. So pinipilit tayo ngayong ialis ng Diyos sa ganong kalagayan, pero tayo mismo mga kapatid, minsan ang nagiging dahilan para po tayo bumabalik doon sa ating kalagayan. At eto na po, kapag nakakaranas po tayo ng paghihirap, kapagalan, at doon naman po tayo ngayon lumalapit sa Panginoon. At sinasabi natin, Lord, help me. Amen po? So yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin,
na ang Diyos ang nagkukulang sa atin. Mostly tayo po ang nagiging dahilan kung bakit po natin nararanasan yung mga ganung pong bagay. O eto pa, similar po doon sa una natin pong ito isa sa dahilan din kung bakit po natin nararanasan yung mga nararanasan ng iba. Dahil ayaw nating gawin yung sinasabi niya sa atin. Wow! Di ba parang iisa lang yon? Ayaw nating sundin yung inuutos niya sa atin, ayaw nating gawin yung sinasabi niya sa atin. O kapatid, kung titingnan natin parang halos similar. Pero alam niyo kung bakit ito kinuha ko na pangalawang puntos? Dahil ang binasihan ko rin dito ay yung sinasabi lang din niya. Kasi ang sabi niya kanina, kung sinunod nila utos ko, may utos. Dito, ang sinabi niya, kung ginagawa niyo lang yung sinasabi ko. Tingnan niyo po ito. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman niyo ginagawa yung sinasabi ko. Mayroon po siyang sinasabi. Pero ano po ang nangyayari doon sa kanyang sinasabi? Hindi po natin nagagawa. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit po ang isang taong may sakit ay pumupunta sa doktor para humingi ng opinyon? Tama po ba? Humingi ng tulong sa kanyang nararamdaman o sa kanyang kondisyon. And after po dun sa consultation, magbibigay po ng advice ang doktor kung ano po ang dapat gawin at kung ano ang mga gamot na dapat inumin. Kapag hindi po niya ginawa yung sinasabi po ng doktor, anong benefit nito sa kanya? Meron po ba? Wala. Bakit ka pa nagpakonsulta? Kung hindi ka naman pala, hindi mo pala gagawin kung anuman yung iuutos at ipagagawa po niya. Sipin mo, nagpagod ka? Humihingi ka ng tulong? At eto ngayon, gusto kanyang tulungan? Pero ayaw mo namang gawin yung sinasabi niya sa'yo, anong saysay? So in effect, ganun din po ito sa ating pong sitwasyon pagdating po sa ating Panginoon. At kaya po tayo doon sinabi ron, tinatawag niyo akong Panginoon. Kaya po tayo tumatawag sa ating Panginoon sapagkat kailangan din po natin ng tulong. Amen mga kapatid. Pero kung meron daw po siyang sasabihin sa atin na dapat nating gawin at hindi po natin ito gagawin, ano rin daw po ang buti nito sa atin? Wala rin. Kahit ano po ang gawin po natin sa mga taong humihingi ng tulong, at gusto mo siyang tulungan pero ayaw niyang pakinggan yung sinasabi mo sa kanya na dapat niyang gawin, ba't hihingi ka pa ng tulong? Ikaw rin naman pala masusunod sa sarili mo Diba? Ikaw din naman pala Wala ka naman palang gustong pakinggan. O eto ngayon, ang tanong ko, ang Diyos ba nalilapitan mo, willing bang tumulong? O yun muna kasi ang pag-usapan natin. Yun ang issue Kasi kung hindi siya willing na tumulong, huwag tayong humingi ng tulong. Pero kung willing po siya na tumulong, mga kapatid, o eto naman ang sasabihin ko, yung willingness niya na tulungan ka, dapat yung willingness mo rin na gawin yung ipinagagawa po niya. Tingnan po natin. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi niya binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ni Yahweh, masuliranin man. Nandun po, mga kapatid, ang kamay ng Diyos. Parang ganito lang, willing tayo na abutin. Pero tuwing iaabot niya ang kamay niya sa'yo, yung kamay mo ayaw mong itaas para mahawakan ito. Diba? Huwag ka na humingi ng tulong. Pero huwag ka na rin ekang tumawag sa akin na iyong Panginoon. O, ito pa isa.
ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Pag nagtiwala ka. Kasi mga kapatid, ang bunga ho ng pagsunod ay nasa pagtitiwala. Kailangan muna nating ma-establish yung trust bago po tayo sumunod. Pero the moment na magtiwala ka, walang hindi ka gagawin dahil nagtitiwala ka doon sa tao na nagsasabi sa iyo, neither ho ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Eto po. Kung minsan po kasi ito, mas madali po tayong magtiwala sa tao more than sample. Ang dami na ho nating takot na naranasan. Una, yung virus na kumakalat. Talagang matindi. Kinatakutan ito ng lahat. Pangalawa, mga kapatid, na kinatatakutan ng marami, yung pong vaccine. Bakit? Marami pong gusto namang magpa-vaccine. Lalo na't kung alam po nila na ito makakatulong sa kanila para po makaalis at makaiwas tayo dun sa pwedeng matinding pinsala na mangyari sa atin. Pero eto, tanong ko sa inyo. Sapagkat hanggang ngayon, ito po'y pinag-aaralan pa rin nila. Sapagkat hindi daw ganong kadali para lamang po gumawa ng vaccine. It takes years. Pero ito po ay parang minadali at inapura. At ito po ang gusto kong i-drive sa inyo. I'm not against po sa vaccine. Pero ito po ang gusto kong i-drive sa inyo. Hindi po natin alam lahat kung ano ang pwedeng maging effect nito sa katawan mo. Tama po. Walang nakakaalam kung anong pwedeng maging effect nito. Pero sa kabila, na hindi po natin alam kung ano ang pwedeng maging effect nito sa katawan mo, ay naroon po yung willingness mo na ibigay po ang katawan mo at saksakan ito. Dahil naroon ang pagtitiwala mo na somehow, ito yung makakatulong para ka hindi magkaroon ng sakit na tulad ng pong kumakalat ngayon. Kung ito pong hindi tayo sigurado ay nagtitiwala tayo. Bakit po pagdating sa Diyos na alam niya kung ano ang every details ng buhay mo? Alam niya rin kung ano ang future mo. Alam din niya kung kailan po titigil ang hinga mo. Bakit po hindi natin maipagtiwala puli sa Diyos more than sa pwede nating gawing pagtitiwala sa atin pong kapwa-tao? Can you imagine? You don't have any idea kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo after that vaccine. And yet, dahil alam mo na makakabuti ito sa iyo, binigay mo ang katawan mo at pinasaksakan mo. Because that is your faith. Hello? Yun po yun. Ang tao ay pwedeng magkamali. Pero ang Diyos na sinasabi natin siyang nagsasabi sa iyo ng dapat mong gawin, higit po na dapat mong pagtiwalaan sapagkat siya po ang lumikha sa iyo. Hindi kanya ipapahamak. Wala po siyang intensyon para po saktan ka. Wala po siyang intensyon para patayin ka. Kaya nga po, sabi ng Panginoon? I came to give you life. Pinipilit po niya tayong i-redeem from death. Hindi ba? John 10:10. I came to give you life and have it more abundantly. That is his intention. Wala akong plan any harm from you or for you. Wala. Hindi ko iniisip yung ganon. Ang lahat ng bagay na iniisip ko para sa inyo ay para sa inyong ikakabuti. And here I am. Na mabuti ang gustong mangyari sa inyo, pero hindi nyo kayang ibigay yung full trust.
Yung pagtitiwala sa isang Diyos. At etong masakit, tinatawag nyo lang akong Panginoon, Panginoon. Pero ayaw nyong gawin yung sinasabi ko at pinagagawa sa inyo. And that is the consequences, anak. Not just because gusto ko na nahihirapan kayo o nagsasuffer kayo emotionally, physically. Hindi. Nagbibigay ako ng solusyon. Pero ayaw niyong gawin. Amen po ba? Psalm 37, tinan niyo po ang nakalagay, di ba? Trust. Pag nagtiwala ka, kapag nagtiwala ka, tutulungan kanyang ganap. Pero hanggang hindi nararamdaman ng Panginoon na 100% yung pagtitiwala mo sa Kanya, parang napakabigat. Sabi niya na, alam niyo ba, kung natatandaan niyo yung kwento na ito, meron pong nahulog kasi sa bangin eh. Medyo gabi, madilim. Hindi po niya alam yung mga, yung lugar na yun. Hindi siya pamilyar. Kaya po nahulog siya. Pero napakaganda naman mga kapatid, nakakapit po siya sa baging. Do you know that story? Di ba? Naririnig niyo na yun? Gabi, hindi niya alam kung ano yung babak sa kanya. So alam niyo ginawa niya? He shouted and asking for help. Help! 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 At meron pong nakarinig na humihingi na, sumisigaw, humihingi ng tulong. At pumunta po yung tao. Nandun po sa edge nung pong pinagkahulugan niya. At ang sabi po rin sa tao, you need help? Yes! Oh, ang sabi po nung tao, ganito, sige ka, bumitaw ka sa baging na hawak mo. Sipin mo yon, bumitaw ka sa baging na hawak mo. Sabi ng tao, kaya nga hindi ako nagtuloy-tuloy sa hulog dahil sa baging na hinawakan ko, tapos ngayon pagbibitawan mo ko, dire-diretso ko. Kailangan mo ba ng tulong? Yes, bitawan mo yung baging na hawak mo. Ayaw niyang bitawan. Sabi niya, wala akong magagawa sa iyo kung ayaw mo sundin yung sinasabi ko sa iyo. Umalis po yung tao. Alam niyo ba, nung kinaumagahan, magdamag siyang nakabitin, hirap na ayaw bumitaw. Nung umaga, kapatid, nung magliwanag, nakita niya, ganito na lang pala ang layo sa lupa. At pag ganyan niya, baksak na siya. Maaga siyang nakapag-rest. Pero magdamag siyang nakabitin. You know why? Sapagkat yung hininga niya ng tulong, alam niya kung ano yung lugar na yon. Alam niya na hindi malalim yung babaksakan. Kaya sinabi niya, bitawan mo yung baging na hawak mo. Hindi ba nangyayari sa atin yon? Kasi ang tinitingnan natin, para yatang ibinubuyo pa tayo doon sa gusto niyang mangyari. No. Mas alam ng Diyos kung ano po yung kanyang ginagawa more than sa atin kung ano yung ating ginagawa. Tama po ba mga kapatid? At ito, gusto ko makita ninyo. Ito yung pangatlo. Dahil hindi natin unawa yung kakayahan niya, kaya natin siya binabaliwala. Dahil kung unawa mo kung ano ang kakayahan niya sa sinasabi niya at ipinagagawa niya, siguro hindi tayo mahihirapan na sumunod at gawin kung anuman yung kanyang pinag-uutos. Bakit? Sapagkat malinaw sa atin yung kanyang intensyon. Malinaw sa atin yung gusto niyang mangyari. Ano bang kakayahan meron po ang Diyos? Kasi dito po tayo ngayon magdidepende. May sinasabi siya, anong kakayahan mo para sabihin sa akin ito? At gagawin ko naman kung ano sinasabi mo. Pero i-prove mo muna yung sarili mo sa akin. That you are capable na gawin yung bagay na ipinapangako mo sa akin matapos na sundin ko kung ano man yung ipinagagawa mo sa akin. O tingnan niyo po kung anong kakayahan meron siya. Siya nagpapasya.
Kita nyo? Ano sabi nun sa Samuel? Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin. Maaari nyo kaming buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaaring ibaba o itaas. Kita nyo kakayahan niya? Kung gusto kanyang ibaba, hindi mo ito pwedeng mapigilan. Pero kung gusto kanyang itaas, hindi mo rin kaya itong hadlangan. Kung gusto kanyang buhayin, mabubuhay ka kahit sino pa ang nagtatangka sa buhay mo. Kahit pa sabihin natin, nalagay ka pa sa bingit ng kamatayan, pag gusto ng Panginoon na ikaw ay mabuhay, hindi ka mamamatay. Sapagkat ang Diyos ang nagpapasya. Pwede ka niyang payamanin, pwede ka rin niyang paghirapin. Nasa Kanya ang lahat ng kakayahan para po ito ay gawin. Sa verse, maaari nyo kaming sa verse 8, mapapadakila nyo kahit na ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, mayahanin nyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta, hawak nyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Siya nagpapasya. So meaning, ito yung Diyos na nag-uutos sa iyo, ito ang Diyos na nagsasabi ng gagawin mo, at ito rin yung kakayahan niya na ipinakikita niya sa iyo. Bakit, anak, ayaw mong gawin at sundin yung inuutos ko at sinasabi sa iyo? Nasa akin. Okay? O ano pa? Hindi lamang po sa kanya nakasalalay, kundi ito po, hindi lang siya nagpapasya, kundi siya rin ang nagbibigay ng tagumpay. You need victory sa buhay mo? Ang Diyos ang may kakayahang magbigay nito. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos, nagbubuhat. Itiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Iyon po sinasabi niya, all we need to do is to trust Him. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. At kung ano man po yung gusto mo na mangyari sa buhay mo, kayang-kaya po niyang ibigay ito. Hayan po, may naman basihan tayo. Hindi po ako nagsasabi nito, kundi mismong ang Panginoon ang nagsasalita nito. Amen? So, siya ang nagbibigay ng tagumpay. And not only that, mga kapatid, ito po, siya rin ang nagtuturo kung paano tayo umunlad. Siya rin. Hindi lamang siya nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng victory, kundi siya rin ang nagbibigay sa atin ng idea kung ano ang dapat natin gawin. Now, tinan niyo po ito, mag-isip kayo. Global yung pong nangyari sa atin. Collapse ang economy. Pero hindi nyo ba napansin? Marami ang bumabaksak. But on the other side of it, marami naman ang itinataas. At nakikita ko, kung kailan po nag-pandemic, abay, napakarami kong nakitang nagpagawa ng bahay. Napakarami kong nakita na sumabay na bumili ng mga sasakyan. Pandemic time. Samantalang yung iba naman ay nagsasuffer na at pabigat na ang buhay. Bakit hindi parehong nangyari? Globally po yung effect. So ibig sabihin, even in times of pandemic, kaya po ng Diyos na iangat ang isa, kaya niyang ibaba ang iba. Tama po ba? Kung yung ibang tao pwedeng iangat niya, much more siguro yung mga anak po niya. Pero dito po kasi, ang itinuturo sa atin, yung ating pong pagsunod. Nagwala po kasi sa akin na sabi ng Panginoon, you know why? Sapagkat ito, mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Ang importante sa akin, anak, ay yung pagsunod mo. Sapagkat the moment na sumunod ka sa sinasabi ko, yun ay isang sign ng pagrespeto sa akin bilang Diyos mo.
At dahil nakita ko yung respeto mo sa akin bilang iyong Diyos, anong pwede kong ibalik sa iyo? Kaya naman po sinasabi niya sa atin, yung pong bagay na pwedeng mag-benefit po sa inyo, kung susundin natin at gagawin natin yung ipinagagawa sa atin. But sad to say, mga kapatid, doon tayo nag-struggle. Doon tayo, most Christian ay dyan po tayo nag-struggle sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, hindi po sa lahat ng bagay ay maunawaan natin yung bagay na ipagagawa sa atin ng Diyos. Hindi. At hindi po dahil hindi nyo naunawaan yung bagay na sinasabi at pinagagawa ng Panginoon, hindi po nangangahulugan na hindi mo dapat ito gawin. Pakinggan nyo itong mabuti. Si Joseph, the dreamer, hindi ho niya naunawaan yung bagay na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sino po ang mag-iisip? Kapatid mo, pinagtulungan kang bugbugin. Dahil lamang sa iyong panaginip. Na kinuwento mo sa kanila dahil na-excite ka doon sa panaginip na nakita mo. At ikinuwento mo dahil pamilya mo sila. Wala naman siyang pagsasabihang iba. Pero sa halip, nadamayan siya sa kanyang panaginip at masabi, sana mangyari ang panaginip mo. Ginawa po, pinagtulungan siya. Hinulog sa balon. Hindi ho sila nasiyahan. Kinuha yung damit niya, nilagyan po ng dugo ng hayop, ipinakita sa tatay nila, at pinalabas po nila, patay na po si Joseph. Yung pong kaisa-isang minahal din ni Jacob. O dahil wala po silang papakinabangan doon sa pagkakahulog sa balon, ano po ginawa? Hinango po siya ron, ibinenta. Para lamang po may makuha kahit konting pera, kapalit ng kapatid nila. Mag-isip kayo, kung ikaw si Joseph, maintindihan mo ba? Sarili mong laman at pamilya, ginawa sa iyo yung bagay na ito, hindi mo siya maintindihan. Pero hindi ho nagsalita, nag-complain si Joseph. Tuloy yung journey. Pagdating puro sa pinagbentahan sa kanya, pumasok po siya ng katiwala sa bahay ni Potiphar. O ano na naman ang nangyari sa kanya? He was falsely accused. Pinagbintangan siya na pinagnasaan niya yung pong asawa ni Potiphar. He ended up to jail. Nakulong siya na wala siyang alam na dahilan. Hindi ko ginalaw ang asawa mo, Potiphar. Ang totoo niyan siya ang may gusto sa akin, pero dahil nga meron akong Diyos, hindi ko siya ginalaw, hindi ko siya pinatulan, sapagkat meron akong Diyos. Listen, church. Ang alam ko kasi, ang taong nasasaktan, nananakit, at si Joseph nasaktan. Sapagkat minsan yun ang outlet ng mga tao na sasaktan. Naramdaman ko yung sakit, gusto ko rin iparamdam sa iba. Yung sakit na naramdaman ko, para pare-pareho tayo. Yan ang tendency ng mga taong nasasaktan. Pero si Joseph, sa kabila ng naranasan niya, hindi po siya gumawa ng anumang bagay. Tuloy pa rin, kahit hindi niya ito naunawaan at naintindihan. And finally, ano po nangyari? Hindi po, di ba ginawa po siyang second in command ng Paraon? Sapagkat magkakaroon pala ng 7 years of famine. And through him, by the grace of God, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Kaya ho siya kinuha na second in command ng Paraon, sapagkat siya po ang nagpaliwanag kay Paraon na ganito pong mangyayari. Meron pong 7 bakang payat at meron pong 7 bakang ganito. Yun pala ay times of famine. O marami ang naligtas. And even his own family na hindi siya nakilala, nakapila at humihingi ng bigas. At nung makita po ni Joseph ang mga kapatid niya, ito yung mga nanakit sa akin. Alam niyo, hindi ho nanaig yung paghihigante. Ang nanaig pa rin ay ang kanyang damdamin bilang isang kapatid. Kaya kapag binasa niyo, yung pong Genesis chapter 50 verse 20, alam niyo po ba kung ano sinabi ron ni Joseph? What you meant evil, God turned it into good.
Masama ang tangka nyo. Masama ang ginawa nyo. Masama yung plano ninyo. Pero ano ginawa ng Diyos? Ginawa niya itong mabuti para po sa ating lahat. Hindi niya yun naunawaan at first. Likewise, si Noah, for 120 years, na inutusan siya ng Panginoon, Noah, gumawa ka ng arko. Ibinigay ang sukat. Nag-iisa siya, kasama lang niya ang kanyang pamilya. Can you imagine for 120 years of construction? Building that ark? Without any help coming from others? Mag-isip kayo. 120 years siyang pinayok, hindi niya yung naunawaan at first. Pero sunod lang siya ng sunod sa Panginoon. Lord, hindi ko naunawaan ito. Hirap na rin ang katawan ko sa pag-construct ng ark na ito. Pero dahil inutos mo, gagawin ko ito. Hanggang sa 120 years natapos yung arko. Ano sabi ng Panginoon? Ipasok mo na ang pamilya mo. Pati yung mga hayop na pares, ipasok mo na. But Lord, ano ba gagawin mo? Gugunawin ko na ang mundong ito. Can you imagine that? Kung hindi sumunod si Noah, dahil hindi niya naintindihan at naunawaan yung sinasabi sa kanya, maliligtas sila? Listen, minsan nag-struggle kayo dahil may sinasabi ang Diyos sa inyo. Hindi nyo naintindihan, Lord, di ko rin naintindihan. Hindi ko naunawaan. Pero kapatid, magpasalamat ka. Kung ikaw personally ang kinakausap ng Diyos, mayroon siyang gustong gawing bagay sa iyo. Pero mangyayari lang ito, maliban na sundin mo yung sinasabi niya sa iyo. Amen? Kapatid, hindi natin naunawaan. Isaiah 55 verse 8, my ways is not your ways. And my thought is not your thoughts. Magkaiba ang ating pananaw. Pwedeng lumalaban ang loob mo sa bagay na sinasabi ko sa iyo. Just hang on. The moment na gawin mo kung ano man yung inuutos ko sa iyo, the only way na makita mo yung result nito after na sundin mo't gawin yung pinagagawa ko sa iyo. Otherwise, hindi mo mararanasan at makikita yung lahat ng bagay na ipinangako ko sa iyo sapagkat ang lahat ng yan ay manggagali bunga sa pagsunod mo sa utos ko at sa paggawa mo ng ipinagagawa ko. And our conclusion, kapatid, hindi ka papapagod. Kasi ang alam kong pagod, pumihinto. Ang alam kong pagod, nagpapahinga. At ang kapahingahan natin, sabi ng Diyos, lumapit kayo, lahat kayo na napapagal at kayo aking nagpapahinga. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Kapatid, nagtatanong ang Panginoon sa iyo, di ka papapagod? Pagod sa pag-isip? Pagod sa pag-aalala? Pagod sa pag-iintindi? Hindi yan ang plano ko sa iyo, anak. At sinabi ko sa iyo, gusto ko nagpapahinga ka physically, gusto ka rin nagpapahinga ka spiritually. Even emotionally. Sa inyo po kinatatayuan, diyan ko po kayo na ilang sandali, kausapin po niyo ang Diyos. Sa Kanya po kayo magsabi, Lord, kung meron po akong hindi nagagawa na sinasabi ninyo, kung meron po kayong inuutos na hindi ko po masunod, tulungan mo ko. Kasi gusto ko pong magkaroon ng meaning ang lahat ng ginagawa kong ito para po sa inyo. Kahit po linggo-linggo, Panginoon, narito kami. Kahit po sinasabi namin kami po yung mga anak mo. Pero kung wala po ro ng pagsunod, kung wala po ro ng pagtitiwala, ano pong saysay nito?
At kaya po kami naririto, Panginoon. Kung sa tao po, minsan nagtitiwala kami, kahit alam namin, Panginoon, na walang kasiguruhan ito. Pero sa inyo, Panginoon, alam namin na may kasiguruhan po kami sapagkat ikaw ang Diyos po namin. Tulungan mo kami. Kausapin mo kami, Panginoon. Katukin mo mga puso namin. Lord, hindi po yung madali lang yung amin pong gagawin, kundi minsan po yung mahirap. Pero kailangan po namin gawin at sundin, sapagkat doon po namin mas pahalagahan yung bagay na ginawa namin. Kasi po, Panginoon, mayroong kaming isinakripisyo doon sa bagay na ito. Kaya Lord, bigyan mo ng kulay, bigyan mo ng kahulugan ang lahat po ng ginagawa namin bilang mga anak mo. At ito po, Panginoon, o God, yung bagay na gusto po namin iharap po sa inyo pagdating po ng araw. Lord, wala kaming hindi sinunod sa utos mo. Wala kaming hindi ginawa sa mga sinabi mo. Kahit minsan, Panginoon, nag-struggle kami para gawin ito. Pero dahil nga po nagtitiwala kami sa inyo na aming Diyos, kayo ang may kapasyahan kung ano pwede niyong gawin sa amin. Pwede nyo kaming itaas, pwede nyo kaming ibaba, pwede nyo kaming palakasin, pwede nyo kaming panghinain, pwede nyo kami, Panginoon o God, na payamanin, pwede nyo kaming pahirapin. Nasa inyong lahat na mga kamay. Kaya payagan mo, Panginoon, na kami magtiwala sa iyo. Dakilang Diyos, sama-sama po kami nagkakaisa bilang mga anak mo. Alam ko po, Panginoon o God, na isa lang o Diyos ang gusto mo. Yung matuto lang po kaming magtiwala sa inyo. Kalakip nito, Panginoon o God. Kapag na-establish na po namin yung pagtitiwala sa inyo, wala po kayong sasabihin sa amin na hindi namin gagawin. Sapagkat alam namin, O Diyos, iyon ay kakabuti po namin. Salamat po kahit hindi namin minsan naintindihan. Pero dahil kayo po ang nag-uutos nito sa amin, tulungan mo kami na magawa po namin at masunod namin yung kalooban po ninyo. Muli, O Diyos, selyuhan mo ang mensaheng ito sa puso ng mga anak mo. At salamat po. Nang araw na ito, O Diyos, iniremind mo kami na napakahalaga pala, Panginoon, yung pong pagsunod, higit sa amin pong mga handog. Obedience is better than sacrifice. Kaya, Panginoon, salamat. Bigyan mo po kami ng tunay na kapahingahan na laging, Panginoon, kayo lang ang pwedeng magbigay. Sa iyo papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagluwalhati. This is for your honor and glory. In Jesus' name we ask this. Amen and amen. God bless you, mga kapatid.